No, maganda ho yung adhikain, no? Ang sa akin lang po, sana nga po kung maa-approvean, no, is magkaroon siya ng pangil. No, para ho kung hindi man ho ma-eliminate, ma-mitigate man lang, no, yung mga or makontrol yung mga nangaabuso po sa mga mga hindi pa nakakabayad. Hindi pa lang ho nakakabayad. Kaya nga ho hindi ginawang criminal criminal offense, no? Ang hindi ho pagbabayad ng utang eh. Kaya nga ho usaping civilian eh. Di ho ba? Kasi lahat ho ng tao dumadaan po sa sa kagipitan. Eh pag ginawa mo criminal liability, may criminal liability, na marami na ho nakulong. Baka isa na ho ako ron. May nagtanong sa akin, Boss Ray, naghain na si Senator Robin Padilla tungkol dyan sa Mang-Ola. Na-vlog na ni Sir Johnny kahapon. Ano po reaction nyo diyan? Okay. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Actually, napanood ko po yun, no? Ito po yung video. Ayan, i-check nyo siya, no? Para mas maintindihan yung maigi kung ano tong i-reactan po natin, no? So, sasagutin lang po natin. Kasi yung tanong kung ano ho yung reaction ko doon, no? Nga po pala, si Ka Johnny po, yung kanyang YouTube channel is Janitor. Okay? Kaibigan ho natin yan, no? Ka Johnny, shout out sa iyo, no? Pasensya na at hindi ako makapunta sa inyo, no? Talagang sobra kong daming trabaho talaga, no? At hindi ko pa nakukuha yung pinagawa mong t-shirt. Maraming salamat sa t-shirt na pinagawa mo. Pero pupuntahan kita one of these days, no? Magugulat ka na lang, kakatok na naman ako sa pintuan mo, no? Pakipanood nyo po yung video para lalo nyo po siyang maintindihan, no? Kasi hindi ko siya babasahin lahat, okay? Magbibigay lang ho ako ng aking opinion with regards po doon sa hinain po, no, ni Idol at Senator Robin Padilla, no? Sabi nga po, no, basahin natin yung iba po, no? Nag-press release po noong November 26, 2024, no, regarding po, no, dun sa file niya ng bill, no, para dun sa mga abusive lending and financing companies, no, na pinopwersa po, no, yung mga borrowers nila na makapag-settle ng kanilang utang using harassment po, shaming at saka kung ano po mga parehas na mga practices, no, which is bawal naman nung talaga. Okay, alam naman ho natin lahat yun na hindi tama yung ganung pamamaraan po ng paniningil kuno, lalong-lalo na ho itong mga abusadong online lending apps. Okay? Ngayon po, sinabi nga din po niya, no, ni Senator Robin Padilla, no, na base ho dun sa Lending Company Regulation Act, doon tsaka yung Consumer Act of the Philippines po natin, hindi pa ho sapat yung protection, no, against po sa unethical practices. Tama naman po, no, kasi hindi naman ho talaga siya well defined doon sa mga na yon, sa mga batas po na yon. Kaya ho naghain po siya, no, ng Senate Bill 2882. Okay, so yun nga po, ang gusto niya is maparusahan talaga itong mga bugok na mga nanghaharas. Okay, ito po yung mga mga prohibited, no, under dun sa bill na yon, no, is yung use of threat of violence or harm, okay, use of obscenities, insult and profane language to abuse the borrower, use of social media and other online platforms to humiliate the borrower, disclosure or publication of borrower's personal information, tapos po yung contacting of borrowers at unreasonable and inconvenient hours. Okay? Napakaliwanag po dito noon, no? Tapos, i-discuss po natin to talaga ng maigi, okay? Later po. Tapos po, meron pa siyang ipinunto dito na dinagdag po nga niya, no, ni Senator Senator Robin Padilla, no, na yung mga lending companies at saka financing companies ay gumagamit po, no, ng mga third party
providers, no, para po ma-evade yung liability nila for such unethical practices. Okay. Actually po, lahat po na nilalaman, no, nung bill na hinain po, no, ng ating butihing senador na Robin Padilla is nasa ano na po siya, nasa memorandum na po, circular ng SEC. Yung pong prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Lalo na po itong sinasabi nga po dun sa bill na yung mga third party ginagamit po, no, para ma-evade yung liability ng mga lending financing at lalo na po ng mga abusadong online lending apps, no? Kasi nga ginagamit ho nila yung mga collection agencies. Okay? Basahin po natin yung section 3 po, no? Dun po sa prohibition on unfair debt collection practices. Ang sabi po sa section 3 is outsourcing of collection. Okay? FCs and LCs may outsource the conduct of collection to the TPSP, which shall be regarded as agent of the FCs and LCs. The ultimate responsibility for collection practice and compliance with this circular remains with the FCs and LCs. Okay, ang ibig sabihin po ng FCs, financing companies. Okay, yung LCs po, lending companies. Ang ibig sabihin naman po ng TPSP is third party service provider. Okay, yun po yung ibig sabihin niya. So, ang liwanag po, no, doon sa memorandum po ng SEC, no, na kahit po gumamit ng third party, no, or mga collection agencies, itong mga bugok na online lending apps na ito, no, ang liable pa rin po or ang paparusahan is sila. No? Bukod pa ho ito dun sa paparusahan din po, no, yung mga collection agency, kasi hindi naman po pwedeng yung lending companies lang or financing companies or in our case yung mga online lending apps ang parusahan. Di po ba? Dapat may liability rin yung ano, yung mga tawag dito, mga collection agencies. Actually, ano na rin yan, nagawa na rin po ng content ni Kajani yan. No, sabi nga sa inyo, panoorin nyo po, no, yung mga videos ni Kajani. Very informative po yan. Mas marami pa ho siyang natatakil, no, na mga kagaya nito, no, kaysa ho sa akin. Kasi ako, ang ano ko lang, kung ano yung maibigay niyong tanong, yun lang ho sasagutin ko. Kasi si Kajani, kagandahan mo kasi sa kanya, na-experience niya po yan. Okay? Kaya ho siya gumagawa ng ganitong mga klase ng contents and videos is because gusto niya pong makatulong, no, para maibsan din po yung mga nararamdamang anxiety, depression, at para malaan niyo po kung alin yung mga lending companies or mga OLA na hindi niyo dapat hiraman. No, kasi sila uubram po ano yan, si Kajani pwede niya sabihin yun dahil hindi naman ho siya connected, no, or hindi, kumbaga ang trabaho niya is hindi naman ho tawag dito, hindi ho siya sa lending nagtatrabaho. Unlike ako ho kasi nagtatrabaho ako sa maniningil. So unethical on my part na magsabi ho ng mga kumpanya, no, dito sa aking mga videos. Kaya ho ako po sa paniningil or kung ano, kumbaga yung magbibigay po ng abiso sa inyo. Yun lang po ang gagawin ko. So mabalik po tayo, no. Ang liwanag po, di ba, sa section 3 po ng prohibition on unfair debt collection practices, no? Okay. Ang kagandahan po sa gagawin po ni Senator Robin Padilla, no, is gagawin niya pong batas ito. No, unlike po, no, sa SEC is ano po siya, memorandum. Okay, kasi magkaiba po ang memorandum sa batas. Okay, kaya lang po, no, medyo aminin na natin na napakarami ho nating batas, no, dito sa ating bansa. Kaya lang ho, marami ho ang hindi ho, kumbaga hindi nagagamit. Ang dami ho nating batas sa totoo lang. Pero kumbaga kulang ho kasi sa sa pagpapatupad. Okay? Ang importante ho siguro dito, pagka naipasa po itong Senate Bill 2882 ni Senator Robin Padilla, is kailangan talagang magkaroon ho, no, ng sangay ng gobyerno na talagang tututok, no, sa mga abusive practices po sa paniningil.
Okay, nandyan naman po ang SEC, no? Pero hindi ko sinasabing wala akong ginagawa ang SEC, ha? Ang sa akin lang ho is, kung kasi magkakaroon ho ng batas na ganito, no? Bukod ho siguro sa SEC, is magkaroon ho ng isang partikular na departamento talaga, or yes, department na talagang nakatutok lang dyan. No, kagaya nga ho na sinabi ni, ni Kajani, kung maaari ho, not only yung sa regulatory ang mangyari is, kumbaga, hindi lang sa regulatory ang mangyaring tutok, pati ho dun sa yung sa sa mga sa mga Google Apps, sa App Store, sa Play Store, sa mga ganun. Kasi dun ho nada-download yan eh. Di po ba? Dapat nare-regulate din kasi yon. No, kaya lang nga po, syempre, iba ho ang nagpapatakbo dun eh. Hindi naman ho ang gobyerno eh. Di ba? So, hindi ko ho alam kung paano gagawin yon. Wala ho kong ideya. Okay? I have no idea with regards kung paano siya i-regulate. Pero dapat ho siguro isama yun dito. No, na ma-regulate yung mga app stores, no, na nagpo-provide po ng ganyan. Kasi sa kanila po sa mga app stores po kasi lumalabas yan eh. Di po ba? So, kailangan regulated din yon. No, hindi lang basta-basta lumalabas doon. Kasi nangyayari kahit hindi rehistrado, pagka ho na ipasok nila sa app store, maida-download. Di po ba? Dapat ho regulated yun eh. Di po ba? Kaya lang hindi ko ho alam. Sabi ko sa inyo, hindi ho ako bugado, no, hindi ho ako mambabatas. Hindi ako marunong gumawa ng batas na ganyan. So, hayaan ho natin sila ang gumawa ng batas tungkol diyan, no? Tapos antayin ho natin, no? Malay naman ho natin kumbaga ma-push na ho ni Senator Robin Padilla yung batas na yan para po hindi man ho maubos, matapos, at least ma-mitigate man lang or makontrol yung pangharas na ginagawa, no, nitong mga abusadong online lending apps especially, no. Kaya nga nandito tayo is because of sa mga abusive na ginagawa o pang-aabuso na ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to, di po ba? Napakaganda po nito, magandang balita ho ito. Ang panalangin ko lang po sana is magdiretso, magtuloy at maipasa. Ngayon, pag naipasa po siya, well, dapat ho talaga yan. Merong departamento na tututok po dyan. No, yun ho ang pinaka-importante dyan. Kasi hindi lang naman ho dapat na regulatory, yung mariregulate siya, ito pong ahensya na to. No? Bukod ho doon, dapat na-check yan, not only yung mga mga papeles. Dapat na-check din, dyan ba talaga nag-uupisina yung mga bugok na yan? Di ho ba? Yung po bang working environment ng mga empleyado, maganda ba? Maayos po ba? Baka mamaya naman, hindi naman maganda yung working environment ng mga ahente o mga naniningil. Di po ba? Nasa tapos, meron ho ba talaga sinusunod na policies and procedure? Dapat sinecheck yun eh. Di po ba? Tapos, tama naman talaga na ilagay kung anong kung anong mga collection agency yung mga ginagamit po nila. Importante ho kasi yun. Tsaka dapat talaga nagpapakilala. Hindi ho po pwedeng tatawag ka lang, hello, bugo ka, hindi ka pa nagbabayad, ganyan. Hindi ho po pwedeng gano'n. No? Dapat to, even sa paniningil professional. Kasi kailangan ho yun eh. Di ho ba? Negosyo yan eh. Hindi naman ho yan yung bang nasa kanto lang kayo, naglalaro. Hindi ganun eh. Negosyo ho yan. So, dapat yan, professional, no, ang pagpapatakbo. Hindi ho pwedeng ganyan na bardagulan eh. Pwede ng teteng eh. Hindi ho tama. No, ginamit ko na tuloy yung salita na ginagamit ni Kajani. Shoutout ulit sa'yo, Kajani, no. So, yun nga ho, sabi nga ho, yung regarding doon sa nagtanong kung ano yung reaction ko, no. Well, maganda. Okay, ang sa akin lang is pagka po naipasa, sana po yung magkaroon, no, ng departamento na talagang tututok. Not only po dun sa mga regulations, no, at yung sa mga paperworks nila, pati po sana yung kagaya nun, working environment, alam mo talaga kung nandun sila nag-uupisina, di po ba? Kasi hindi lang ho dapat nakatutok dun sa mga tawag dito, documentary requirements ng mga nagpaparehistro. Dapat to nakatutok din po, tama ba
yung ipinasa na dokumento? Tama ho ba yung address na ibinigay? Di po ba? Maganda ho ba yung working environment ng mga maniningil? Di po ba? Tapos, pati ho yung sinabi ko nga kanina, sana maisama ho dito. Kagaya yung sinabi ni Kajani, no? Kasi ano to, idea talaga ni Kajani, hindi ko ho siya aakuin, no? Na sana po maisama din na ma-regulate po yung mga app stores, no? Na pagda-downloadan nito. No, hindi lang ho basta-basta po pwedeng ma-download. Kailangan yan rehistrado talaga dapat. No? Para ho hindi napapahamak yung ating mga kababayan. Kasi ho, kagaya ho na sinasabi ko paulit-ulit, wala ho tayong financial literacy dito sa Pilipinas. Hindi ho tayo well-educated, no, sa paghawak po ng pera dito sa Pilipinas. Hindi naman ho kasama sa subjects na pinag-aralan natin yan. Ako, aminado ho ako. Naligaw ho ako sa ganyan. Natabaon din ho ako sa utang. Buti na lang ho talaga, nagkaroon ho ako ng magulang kahit papaano talaga may alam sa pera, at nagkaroon ho ako ng mentor. Noon may nag-mentor ho talaga sa akin. Kaya kahit papaano sinwerte pa rin ho ako na kahit papaano may nag-guide ho sa akin. Hindi ho talaga na pariwara ako na talagang ubos na ubos. Talagang kahit papaano naman masasabi natin, nahahawakan ko na ngayon kahit papaano yung pera ko, na hindi ako talaga nagkakautang-utang. Pero may utang pa rin ako, hindi po pwedeng wala Wala naman ho sigurong tao ngayon na walang utang. Yung mayaman nga ho, may utang Di ba tayo pa yung ordinaryong tao, di po ba? So, yun ho ang masasabi ko dito. No? Maganda ho yung adhikain. No? Ang sa akin lang po, sana nga po, kung maa-approvean, no, is magkaroon siya ng pangil. No? Para ho, kung hindi man ho ma-eliminate, ma-mitigate man lang, no, yung mga, or ma-control yung mga nangaabuso po sa mga hindi pa nakakabayad. Hindi pa lang ho nakakabayad. Kaya nga ho hindi ginawang criminal criminal offense, no, ang hindi ho pagbabayad ng utang Kaya nga ho usaping sibilyan Di ho ba? Kasi lahat ho ng tao dumadaan po sa sa kagipitan. Pag ginawa mo criminal liability, may criminal liability, na marami na nakulong. Baka isa na ho ako ron. O di ho ba? So maintindihan ho sana nung ibang mga lending financing, at lalo na po itong mga abusadong online lending apps na to, na matuto silang maging compassionate, matuto silang magtanong. Alamin nila kung ano yung naging dahilan bakit hindi nakabayad o nakapaghulog yung kanilang mga kliyente. At ang importante sa lahat, matuto silang sumunod sa batas. Especially po yung The Truth in Lending Act. Kasi pag nasunod nila yung The Truth in Lending Act, wala naman magiging ganitong problema Bakit to? Kasi sa The Truth in Lending Act po, kailangan ma-disclose mo kung ano yung pinapasok na obligasyon ng kliyente. Diba? Pagka nalaman ng mga kliyente na yan 50% kakaltasin mo, malaki interest rate, in 7 days babayaran mo. Sino mangungutang sa mga abusadong online lending apps na yan, di ba? Wala. Kaya sinasabi ko sa inyo, importante po yung The Truth in Lending Act. Tapos sasamahan po nito yung isasampang kumbaga yung i-final po na Senate Bill 2882. Abay, napakaganda po niyan, no? Para talagang kahit papaano mabawasan po yung nagkakaroon ng anxiety at depression, kasi doon ho nagsisimula yan Di ho ba? So napakaganda ho yan, at sana nga lang po pagka naipasa, magkapangil. I hope nasagot ko po itong katanungan na to, at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.